Samahan naman natin na aming kasama si Julius Tisamboron sa kanya naging pagtungo sa rehiyon ng Ilocos upang silipin ang iba't ibang tourist destinations na may pagmamalaki ng bansa. Narito ang report. Tunay na kahanga-hanga ang Pilipinas dahil sa mga ipinagmamalaki nito mga tourist spots na siyang dinarayo di lamang ng mga Pilipino kundi pati ng mga dayuhan. Dito sa Luzon, bukod sa pagkain, busog din ang iyong mga mata sa ganda ng mga tanawin. Isa na dyan ang lalawigan ng Ilocos Norte. Nakilala namin ang mag-asawang Ronaldo at Arnelia Bautista, time tourist sa Ilocos Norte. Masaya nilang dinayo ang Ilocandia para maranasan ang mga magaganda at nakaka-relax na lugar. Ngayon lang ako nakarating dito, napakaganda eh. Kaya from Pagudpod, Casa Victoria hanggang dito nakarating kami. Pag tinignan mo, para ka na sa Scotland. Diba? Itsura ang Scotland. So, ang ganda ng Ilocos Norte, may tinatago talagang kagandahan. Masasabi niyo talagang paraiso ito? Siyempre. Oo, maganda talaga ito. Sa pamamagitan nila ng social media, mas lalong may pagmamalaki ng mga Pilipino ang mga tanawin sa Region 1, hindi lang sa bansa kundi pati sa buong mundo. Isang upload lang ng networking site, samahan mo pa ng cool at nakakahikayat na caption, tiyak na papatok ito sa mata ng mga turista. Naandito na lang din tayo sa Ilocos, atin ang silipin ang ilan sa mga destinasyong maaari nating tunguhin. Una na dyan ang St. Augustine Church UNESCO World Heritage Site o mas kilala bilang Poway Church. Ikalawa ang maladesyertong Poway Sand Dunes, fit para sa mga naghahanap ng kakaibang adventure. Ikatlo ang naglalakihang electric fans, mga windmills ng Bangi. Ikaapat ang napakataas na Cape Bohidor Lighthouse ng Burgos. Ganito po ang view dito po sa may pinakatuktok na bahagi ng Cape Bohidor Lighthouse dito po sa Burgos, Ilocos Norte. Hangin mga kaibigan dahil po nasa pinakaitaas na po ito ng bahagi ng nasabi pong lalawigan kung saan po ang nasabi pong lighthouse ay nakaharap sa may bahagi po ng West Philippine Sea. Talagang makikita mo yung ganda po ng mga kabahayan, yung mga kapatagan na naandito at talagang masasabi mo na napakasarap pumunta dito sa lalawigan ng Ilocos Norte. At syempre, last but not the least, ang Malakristal sa kaputiang Pagudpod Beach, lalo na sa Barangay Balawi, kung saan bukod sa pagsuswimming, pwede ding mag-zipline. Dahil sa inaasahang dagsa ng mga turista ngayong bakasyon, tiniyak ng hanay ng pulisya ang kaligtasan ng mga magtutungo dito. Strong police presence. Ibig sabihin po ay round the clock. Umaga, tanghali, hapon, gabi, madaling araw. Talagang tuloy-tuloy ang checkpoint kasi nakita ho natin na pag may visible ang police, ay nababawasan ho ang criminality. Ang tawag namin sa Ilocos Norte, Kabinulig. Ibig sabihin kasama, Tipinagdoras Development and Kinatanok Greatness of Ilocos. So tuloy-tuloy po sana magtulungan tayo to maintain peace and order and reduce crime. Kung mangyari man ang crime, we will solve and prevent them. Kaya't ano pang hinihintay, mga ading, mga manong, dayuhin na ang hilagang bahagi ng Pilipinas dahil it's more fun in Region 1. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Tisamboron.